food parasitism. Sige. Next slide po. Pero bago yan, bago natin pag-usapan, so syempre, magpapabida muna ako ng konti. So, we met Herbalife 2014. Ganyan po ako kalaki. I weigh 209 pounds. No? And alam nyo, ako bilang isang doktor ang hindi medyo maganda dun sa aking profession ay on-call ka parati sa hospital. No? In the middle of the night, natatawagan ka, so napuputol yung tulog mo. And minsan maraming extra na food. So ang nangyari, nakain kasi nanghihinayang ka na masira or matira. So ayan, lumaki ako ng ganyan. And yung aking sleeping pattern hindi rin dire-diretso. Along the way, during that time, na-meet namin ng Herbalife. And trinay ko lang, nag-shake aloe tea ako sa umaga. And true enough, gumaang yung pakiramdam ko, sabi ko gusto ko ito. At hindi lang yun, nagkaroon pa ako ng ibang favorite. So, yun nga, yung herbal retreat tea, kasi mas gumanda yung tulog ko. And kagaya nung sinabi ni Coach Jay kanina, yung cell complex, no, na nakakaganda ng balat. So, pwede pala na nagbabawas ka at the same time, gumaganda yung pakiramdam mo. So, I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. At nagkaroon din ng ganitong klaseng community full of positive people, energetic people. So sabi ko sa sarili ko, I wanted to be in this community. And up to now, nagtitake kami together with me is my family. And dahil dyan, dire-diretso kami. So, we love Herbalife. So next slide po tayo. So pag-usapan natin ang ating food parasitism, pero bago yan, sa ating mga viewers, may tanong po muna ako sa inyong lahat. Kung tayo po ay pipili ng ating kakainin, ano po ang ating basihan? Is it the quality ng pagkain na kakainin natin? Or is it the safety? When it comes to safety, ibig sabihin free from any bacteria. From pag sinabing quality, ibig sabihin nutrient dense, no? So maraming sustansya yung nakikita. Magkaiba na, pwede namang quality, pero questionable yung safety. Pwede rin naman safe nga, hindi siya safe, pero mura naman, no? So the third option is, binabase ba natin yung kakainin natin in terms of price? So yung mga buy one, take one, o yung mga busog meals, o yung mga anong tawag dito? Budget meals. So, ito yung mga bagay na kino-consider natin sa pagpili ng ating mga kinakain. Sige, next slide. However, kadikit po nito nung ating food choices, pag nagkaroon po tayo ng poor food choice, no? Ibig sabihin, hindi sinasadya, nagkamali tayo ng pili. This could lead to, emergency, pwede tayong ma-confine, and hindi po ito libre. This would cost us money. And hindi rin po basta money kasi this would cost a significant amount of money para sa atin. Kaya nga po, sa pagpili ng ating mga kinakain, we have to be picky or watchful dun sa mga choices na pinipili natin. Okay. So, as an intro, next slide na po tayo. So, dahil ang topic natin ay parasitism, pag-usapan natin, ano ba yung tinatawag na parasitism? So, ang parasitism po, ito ay relationship between two organisms. Yung two organisms po, hindi pwedeng parehas sila. So, dapat magkaibang species. So, ang isa pong example nito ay yung species na isa ay nakikinabang doon sa isa, samantalang yung isang pinapakinabangan niya, yun ang napapahamak. So yun po ang simple na definition ng ating parasitism. So makikita po natin ang simpleng halimbawa ng parasitism sa relationship ng isang aso at isang garapata, sa isang tao at isang linta halimbawa, at isang halaman at isang insekto, na kung saan habang nakikinabang yung isa, napapahamak yung isa. Okay, next slide. Pero, ang parasitism na pag-uusapan natin ay wala po doon.
Dahil ang parasitism na pag-uusapan natin ay ito yung parasitism na nakikita sa pagkain, pwedeng makuha sa tubig, sa mga gulay. So ito yung parasitism na nakukuha na pag-uusapan natin na kung saan nakikinabang yung organismo sa ating katawan at tayo ang napapahamak, no? Okay, so mahalaga po 'yon. Next slide. So dahil diyan, so pag-usapan natin unang-una, so pasintabi po sa mga kumakain ngayon, nagse-shake ngayon, no? Meron po ba dito na mahilig sa red meat? So taas ang kamay, no? Nung mga mahihilig sa red meat. Okay. Or mahihilig sa mga steak na kumbaga pag niluluto medium rare or rare, no? So, meron po tayong parasite na tinatawag sa baboy, ang tawag po dyan ay pork tapeworm. Kung sa baka naman po yan, ang tawag po dyan ay beef tapeworm. Bakit siya tinawag na tapeworm? Alam niyo po yung scotch tape o masking tape, di ba po manipis siya? Ayan po yung halimbawa, ganyan lang po siya kanipis, no? So, pwede siyang makita dyan. And nakikita niyo po yung may check, yan po yung magandang klase ng meat, no, na pwede natin makita sa pamilihan. Samantalang yung may X, iisipin niyo po baka sa unang tingin akala niyo po taba siya, pero actually yan po ay mga itlog na nung ating tapeworm. So, kailangan po mag-ingat po tayo. Kaya nga sinasabi ko, mahalaga yung quality nung binibilan natin na pagkain. Hindi tayo basta-basta na bumibili sa kung saan-saan, no? Next slide. So, hindi lang po yan present sa red meat dahil meron po yan din yung tinatawag na fish tapeworm sa mga isda. Particularly doon sa mga freshwater fishes. Sa deep sea caught fishes, hindi po gaano. So, madalas po yan sa mga freshwater fishes kasi napopollute, no? Madalas yung ating mga freshwater, kaya naaapektuhan yung mga isda po dyan. So, nakikita nyo po yung mga bilog-bilog, again, iisipin nyo, akala nyo, itlog lang, no? Pero actually, ito po ay nakakapinsala po sa ating katawan kapag pumasok po ito sa ating katawan. Kaya, mag-ingat-ingat po tayo parate sa mga bibilhan natin, no? Next slide. So, paano po natin nakukuha itong mga tapeworm na ito? So, ito po, nakikita nyo po, so galing sa maduming tubig, no? Kinain, no? Or na pumasok doon sa pwedeng baboy or sa baka na nagtampisa or uminom ng tubig doon sa ilog, no? At yung baka na infect o yung baboy na infect, so kinain naman ng tao, so sa kanya na po nalipat. At once pumasok po ito sa ating katawan, nakikita nyo po, ito po ay lumilipat, pwede siyang mapunta dyan sa may mata, doon po sa bandang gitna, pwede siyang mapunta sa spine or pwede siyang mapunta doon sa ating utak. So kung mapapansin nyo, itong tapeworm na ito ay palaparsyal, no? Ito ang bulating gala na tinatawag, no? Kasi kung saan siya napupunta once pumasok siya sa ating katawan. So hindi siya mapakali kasi nagta-travel siya kasi buhay po siya. Okay? Next slide. Sa isda naman po, ano ang pwede nating matutunan, no? Sa isda. So basically ganun din po, no? Pag na-infect po yung ating tubig, no? Na kung saan nabubuhay yung isda at mahilig tayo sa mga raw na isda o hindi maganda yung pagkakaluto, again, pwede siya pumasok sa ating katawan. So, ganun po siya. Next slide. Kaya ini-stress ko po parate na mahalaga na mag-ingat po tayo kasi prevention is better than death, no? Hindi cure, no? Death, no? Sige. Roundworm. Sige. So, ang roundworm naman po, kabaliktaran doon sa tapeworm, kung ito ang tapeworm ay flat, ang roundworm po ay pabilog. Ito po ay usually nakikita yan sa mga infected po na pwedeng gulay or prutas na hindi maganda yung pagkakaani or infected yung prutas,
walang quality control, hindi quality yung pagkaka-produce, so pwede po yan pumasok sa katawan natin. So, next slide. So, ganyan po yung itsura niya. So, again, paano po siya nagsisimula? Ayun, so yung infected po, no, na area kung saan nabubuhay yung hayop na yon at na huli po natin at kinain po natin. So, pwede po siya mag-travel, no, sa ating liver, pwede siya mag-travel sa ating baga. So, again, palapasyal din po itong bulate na ito, no? Sige, next slide. So, next, sino po dito ang mga mahilig, no, sa atin, yung snail or meron tayo kuhol, no, dito sa ating bansa. So, meron din po sila, hindi rin po sila makakalusot dahil ang parasite na schistosoma ay pag napunta po siya sa tubig, ang hinahanap po niya unang-una, naghahanap po yan ng kuhol na tinatawag. At ganyan po yung itsura niya sa microscope, so nakikita niyo po, dahil yan ang unang-una niyang tatargetin, ang mga kuhol. Sige, next slide. So, paano po siya napunta dyan? So, again, mula po doon sa maruming tubig, let's say may nagpupo doon sa area ng tubig at infected po yung pupo, no? Hahanap siya ng kuhol doon sa area or snail, at yun po, no? Halimbawa, nakain, no? Nung isang, let's say dyan, nakita nyo yung baka, nakain, no? Or nainom ng baka yung tubig, no, na may parasite, so papasok po yon doon sa muscle ng baka, at pag ready na po siya ibenta sa palengke, so nai-infect po yung kanyang muscle at po doon po siya yung paraan na pumapasok po sa ating katawan. Sige, next slide. So next naman po, sino naman po dito yung mga may alagang pusa, no? Lately, marami tayong nakikita, no? Yung mga alaga na pusa, no? Dala-dala sa mall or sa bahay. So, we have to be very careful din sa mga alaga natin pusa. We make sure na sila ay free from toxoplasma o yung tinatawag na toxoplasmosis. So, another common parasite na ang primary target naman ay yung mga pusa. Sige, next slide. So, paano po siya nagsisimula? Again, yung sa pusa po, no, na yung pupo ng pusa or yung pakalat-kalat sa bahay, no, na infected pala, tapos hindi properly na-dispose ang pupo at nagkataon na ingest, no? Itong mga domesticated animals na ito, like yung manok, yung baboy, yung kambing. So ano po nangyari? Kinain natin yung meat nitong mga domesticated animals na ito, at nako, particularly sa mga buntis, no? Affected po ang kanilang pregnancy, no? Especially sa mga toxoplasma. Kaya iniiwasan natin to as much as possible. Be very careful, especially po sa mga buntis. Sige, next slide. So, ang dami pala, no? Siguro, napansin niyo, ang dami pala, no, na pwede. So, ano yung pwede nating magawa? Number one, syempre, sa pag-prevent ng toxoplasma, syempre, sa mga gulay, prutas, make sure na huhugasan natin maigi, at ang mga meat, no, only get our meat from trusted sources. Only get our food from trusted sources. Kumbaga, yung may quality check, yung may quality control, no? Para less yung ating risk of getting that. Siyempre, kailangan kung may food preparation, no, hugasan natin maigi yung area, mag-wear tayo ng gloves, especially kung magdi-deal tayo sa lupa or sa ground, no? And siyempre, yung mga litter o yung mga poops, gumamit tayo ng mga disinfectant, no? Particularly kung may mga alaga tayong hayop po sa loob ng bahay. Sige, next slide. So, ano ba yung mga tip, no? Para maiwasan natin, no, itong mga parasite na ito. Number one, iwasan po natin kumain ng mga undercooked pork. So, make sure kung tayo ay kakain ng meat, maganda po, mas safe po kung lutong-luto po siya. Ano pa po? So,
So yung mga raw fruits and vegetables, meron sa atin. Siyempre, kung tayo kumakain ng mga salad, so make sure nahuhugasan po natin siya na maigi o ine-examine natin maigi itong mga gulay at mga prutas na hinahalo po natin. Siyempre, yung mga freshwater marine fish, particularly yung mga mahilig sa may kinilaw o kilawin, no? So inaano naman yun sa anong tawag dito, sa suka, no? Para mabawasan yung mikrobyo. And syempre yon, yung mga raw or undercooked crustaceans or mollusks, yung iba alam ko may kumakain pa na mga raw na talaba, no? So mag-ingat-ingat po tayo dyan. Okay, next slide. So ano pa po, practice tayo ng good health hygiene at all times. So dahil ang mga parasite na to walang pinipili kung ready tayo or hindi. Kaya at all costs we need to practice good hygiene. So kunin natin ang mga food choices natin from only trusted sources, particularly yung may quality control. Check natin, pag natanggap natin, check natin yung quality, maayos ba yung condition. So kung medyo duda tayo, we have to think twice kung i-consume natin itong pagkain na to. Don't compromise the quality and safety ng mga food versus dun sa mas mura at mga inferior ones na medyo kaduda-duda yung standards. Okay? Next slide. So, kung anong tanong, ano ba yung isang food, no, na pwede kong kainin na sinasabi ko quality at safe? Again, next slide. So, itong pagkain na to, wala pong parasite dahil this food has been tested, no, by our scientists. Mahigpit ang quality control. Ano yan? Siyempre, yung tinitake nating lahat dito. Let's say yes to good nutrition. Wala tayong makikitang parasite dyan kasi lahat po yan has been tested bago dumating sa ating mga bahay at bago natin i-consume. So, ganun ka-strict yung quality nila. Kaya nga, sabi ni Coach Jared kanina, kaya tayo number 1 eh. Next slide. Number 1 tayo in the world when it comes to meal replacement, protein supplements combined, and weight management and well-being. At in-award din tayo as super brand in the Philippines. So pag in-award tayo nun, hindi tayo basta-basta. So, saan ka pa? Doon ba tayo sa may quality o doon tayo sa questionable yung standard? So, wag natin i-sacrifice ang ating health. Kagaya nung nabanggit ko kanina, dahil ang mga poor standards, no, na mga pagkain, this can harm us and could cost us, no, large amount of money eventually. So with that, thank you. Hope marami kayong natutunan. Back sa Coach Lori. Ayun, please type in 1 or thank you to Doc